Ito po bang sinabi niyong dokumento na pinirmahan ninyo, ito rin po ba yung sinasabi ni PRRD na nakita niya? Iisa po ba yan? Opo, kasi unang-una ako, yung dokumento na patungkol doon sa isang Maricel Soriano at isang politician, Bongbong Marcos, yun lamang po yung yun lamang po yung hawak kong kaso eh. Kaya kung yun man, ito yung binabanggit niya, ako'y naniniwala na nakita niya. Nakita niya at nai-report sa kanya, nai-brief siya dun sa ano na yun, sa kaso na yun. Kaya naniniwala ako na nakita niya yung report, may nag-brief sa kanya. At karapatan naman niya bilang presidente. Kaya yun, hindi naman katakataka yun na para bulagin pa siya dun sa informasyon na yun. Kasi presidente yan eh. Hindi mo ba? So since hindi na ito nag-push through no? Dahil naputol na ito doon sa may pumigil So ibig sabihin, yun pong inyong request na maimbestigahan sila, hindi na nag-push through, so wala pong napatunayan yung inyong request. Tama po ba? Opo. Opo. Ang ano po niyan, kaya nga kami magso-surveillance para at least masiguro namin yung address, yung ma-validate namin yung address at yung activity sa loob. Kaya kasabay doon sana yung instruction ko doon sa confidential informant na hangga't maaari makakuha ng ng sample ng white powdery substance gaya ng tinutukoy niya sa kanyang sa kanyang salaysay na kinuha ko para at least ma-submit namin doon sa laboratory service para doon sa chemical analysis at nang makapag-file kami ng search warrant, makapag-apply ako ng search warrant para pagka nagkaroon ng search warrant, yun, sasaltuhin namin yung particular na unit na in-identify niya. Meron po tayong follow-up question patungkol dito kasi napag-usapan kanina pero medyo naligaw yung tanong after kang tanungin Hindi na diinan. No? At may dalawa po itong tanong ko. Yung isa po ay tanong ng ating manunood na isang vlogger na si Master Judea. Una po, di ba po ba nag-drug test na? Tama po, nag-drug test na, di ba? Pero ang lumabas doon, 2 minuto. 2 minuto ba, 2 oras, may result na. Ganun po ba talaga kabilis yun? Parang pregnancy test lang? Yung nga po yung isa sa laban ng sulat ko. Kasi nga, talagang hinihingan ko ng paliwanag. Yung Philippine Drug Enforcement Agency, particular si Director General Lasso, na kung nag-conduct ba siya ng investigation. Kasi kasama sa mandato ng PIDEA ay yung mag-issue ka ng subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. Ibig sabihin, yung subpoena duces tecum, ito po yung mga bagay na refer doon sa mga bagay. Subpoena ad testificandum, ito yung nagbibigay ka ng salaysay. Nagbibigay ka. Ngayon, meron din silang power, ang PIDEA, na mag-administer ng oath. So, ibig sabihin, pag nagpatawag ka, nagkanda ka ng investigation, panunumpain yan doon sa PIDEA. At para maimbita mo yung mga yan, susupinahan mo doon sa authority na pinagkaloob sa'yo ng batas. Itong drug test na to na kinu-question, sana nagpa-imbestiga siya, pinatawag niya, meron palang issue na ganito, puntahan mo nga. Kung ako ang hepe ng investigation, ako yung alter ego ng Director General, agad-agad mag-i-issue ako ng patatawag ko yan. I-issuehan ko ng subpoena. Patatawag ko yung doktor, kung sino man yung nakapirma dyan, yung medical technologist, or mismo yung medical facility, o yung drug test facility na kung sino man yung namamahala doon. Kasi para kailangan maipaliwanag nila sa akin. Ako, pagka ako nag-iimbestiga, katulad ng inimbestigahan ko yung, pwedeng ko babanggitin yung kumpanya. Sige po. Inimbestigahan ko yung mercury drug dahil doon sa sa 2 doktor na nag-issue ng 30 pieces na S2 prescription. Yung S2 prescription, ito yung ginagamit sa mga controlled medicine. So ang findings ko, merong isang isang doktor, isang Amerikanong pasyente, allegedly cancer patient. Itong doktor
anesthesiologist ng Chinese General Hospital at yung isa, anesthesiologist ng St. Luke's. Pareho sila nag-issue ng 30 pieces ng reseta na S2 prescription. Yung reseta na yon, pagka dinala mo sa butika, ang maximum doon is 15 pieces na na controlled medicine. Yung controlled medicine na yun is opioid, Oxycontin 80 gamit sa gamit sa pain management. So naaabuso 'yon. So tingnan niyo, ikwentahin niyo. 15 times 30 ilan? So dalawa nun. Pinagbilan ng mercury drug. So kinasuhan ko, inimbestigahan ko yung mercury drug. Pinatawag ko talaga yung company. Dumating talaga yung mga may-ari at pati yung mga Sa madaling corporate salita tax. po, dapat yan ay iniimbestigahan. Dapat. Meron kang motoprop. Yung mandato mo yan, hindi mo na kailangan, imbestigahan mo yan. Sasabihin ka pa ng taong bayan. Alam nyo, kapag gusto, may May paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Kagaya kanina, ang pinag-uusapan natin, PIDEA leaks. Ang pinag-uusapan natin is yung information na nalantad sa publiko. Bilang alagad ng batas, ano ang ginawa mo? Diba? Bakit yung nag-imbestiga ang sisisihin mo at dudurugin mo? Diba? Parang Pero- parang abogado ka ba din nitong subject dito sa sa pre-ops na to at saka sa authority to operate? Pero Sir Jonathan, hindi po ba normal yung ganong kabilis na result? At pangalawang tanong po, para bago magbasa si Boss Dada, may katanungan dito. Pakitanong po kung paninindigan po ba niya ang kanyang salaysay hanggang dulo. Pinapatanong po yan ni Master Judea. Alam niyo po, pag ako nanumpa, talaga pinaninindigan ko po yan. Nanumpa nga ako, natanggal ako eh. Yun po yun eh. At saka sa akin, hindi ko na kinakailangan pa na na subukin ako. Hindi naman kasi ako tulya. Tulya lang po yung sinusubukan. Ang sa akin po, once na ito alam pong tama at sa paniniwala ko na wala akong nilalabag at tinataguyod ko yung tama na aayon sa akin paniniwala at saka naayon sa batas, talagang ipaglalaban ko po yan. Pero yung resulta po, ganun, normal Yung ba resulta po, ganun yung ka- 2 minuto, katakataka po yun. Hindi po ganun, yan, talagang humigit kumulang, mga 3 oras ang, hindi naman ako eksperto sa ganyan. Pero usually, ganun tumatagal ng mga ilang oras yan Kaya nga, yung pinipresenta na yun, doon pa lang may discrepancy na. Dapat nagkaroon na kagad ng motu proprio investigation. Kasi pagka ganyan, di ba? Alam nga naman, utusan ka pa, di ba? Unless, kaya nga ang tanong ko bakit yung mga pag-i-interest natin sa ibang alleged drug offender talagang mabilis tayo magsagawa ng investigation. Tama po, tama. Ha? Pero bakit dito? Komo ba yan presidente o cabinet secretary o kung sino man yan hindi ka na magsasagawa? Ang nakalagay naman sa batas ang Pangulo, meron siyang immunity from suit. Pero wala siyang immunity para sa investigation o sa drug test. Hindi naman kung nag-iimbestiga ka, kakasuhan mo na siya. Diba?